Never ko pa na-experience. Ako rin eh. Parang okay siya. Basta may fire escape pa. Diba? Very important. Very important. Pati may kainan. Yan. May air condition. Dami. Masahista. May masahista. Pero mga gusto talaga, bukod sa magandang kwarto, yan. Okay, dapat din siguraduhin yung iwas sunog at laging ligtas ang inyong mga dorm. Katulad na sinasabi mo. Yes. Kaya ito na po ang mga tips para sa inyong dorm hunting. Ilit sa atin ni Miss Susan Enriquez. Miss Goo. Yeah, good morning guys. Good morning, Bruce, Susie. Ako, ito na po tayo sa isang dorm dito sa Sampaloc, Manila para bigyan natin ng tips yung ating mga kababayan, yung mga magulang sa paghahanap mo nila ng dorm para sa kanilang mga anak dito tayo sa Sampaloc, Manila. Siyempre, pagka naghahanap ng dorm, unang-una, kailangan mayroon ng business permit. Pag walang business permit, ay naku, magdalawang isip na ho kayo kung itutuloy nyo ba i-dorm dyan ang inyong mga anak. At kailangan din i-consider yung struktura po, yung mga building, yung gusali mismo, no? Kung sound ba yung structure niyan para alam natin na magiging safe ang ating mga anak. Ngayon, para alamin ho ang iba pang mga tips sa pagpili ng dormitories, makakasama natin si Ginoong Jay Marsan. Siya po yung chairman ng Committee on Dormitories dito po sa lungsod ng Maynila. Good morning, Jay. Good morning po, ma'am. Okay. So, ito, dito po tayo sa isang dorm. Unang-una, yung binanggit ko kanina, kailangan may business permit, syempre. Yes po. Pagka may business permit, ibig sabihin nun, nag-comply. Nag-comply po sa lahat ng requirements na sinad po natin. At syempre, kailangan yung struktura, tignan din, kung baka condemned na yung building. Tama po yun, tama po yun. Doon po natin makikita kung talagang safe po yung building. Lalo na kung makikita natin naghahanda tayo para kung may mga lindol. Kung hindi ho safe yung structure, kung hindi sound, medyo mag-aalala rin ho tayo sa ating mga anak. Ngayon, Jeto, kailangan din ay tingnan natin kung yung ilaw at ventilation ng dormitory ay okay. Gaya mo nitong isang nakita natin ngayon dito. Ilan kayo dito? So, 4. Oo. Kumusta naman kayo dito? Kumusta naman na inyong ventilation? Maayos naman po, okay naman. Okay. Yung ganito, Jay, ito, nakita natin, ano, may natural light sila. Opo. Okay ba ito? Pasado itong ganito? Pasado po to. At kita nyo, may aircon din po sila rito. At may ventilador. At malaki yung spasyo nila kasi 4 na... 4 sila. So, usually, yung ganitong size ba talagang yung 4 na dormers, okay na okay. Ideal na yon. Ideal lang po yun. About 4 sila dito. Maluwag-luwag pa. Pwede pa rin silang tumayo, no? Huwag lang po na lalagyan ng lamesa rito at makakasikip po yun. Well, usually pag mga dormitories, doon sila sa bed na lang nila talaga nagbabasa. No? Okay, so kailangan din po ay magkahiwalay po yung mga babae at lalaki. Di ba, Jay? Dapat ganon. Tama po yun. Magkahiwalay po sa isang building po. Hindi po sa floor kasi yung iba po inaano nila sa floor. So, kailangan magkakahiwalay yung babae at lalaki. At syempre, kailangan po yung mga comfort rooms. Tingnan natin itong comfort rooms dito, Jay. Ito yung pinaka-CR nila mismo. CR. Hiwalay yung CR sa shower. Sa shower. Ito, magkahiwalay po ito. Ayan. Kita natin. Ayan. Yung bang ganyang yare ay struktura ng shower and the comfort room, Jay, ay pasado. Pasado po yan. Malinis. Makikita nyo, malinis o. Tsaka may tamang sanitary po sila rito, no? So, napaka-ano siya, yung accessibility. Maluwag po. Accessibility na dahil paglabas mo ng room, pupunta ka doon dito, ito na yung shower room and then yung bathroom, di ba? Tama po yun, tama po yun. So, yung kailangan din po, tingnan natin yung pinaka-hallway, di ba? Dapat to, maluwag. Maluwag yung hallway, gaya nito nakikita natin ngayon. So, ito napaka-ideal nito para doon sa mga nagdo-dorm. Opo. At syempre, kailangan po ay medyo malapit. Yung location po ng dormitoryo, kailangan malapit sa mga kainan, laundry shop, and the computer shop. Tapos accessible din po sa mga POJ, sa mga transportasyon. Oo. Hindi yung malapit lang sa paaralan. Baka malapit nga sa paaralan para naman kayo nagsusolo na lamang doon. Yung ibang pangangailangan ng mga estudyante. Tama po yun. Ay hindi nyo pa alam kung saan hahanapin. At syempre, yung mga security measures. Ano ba yung mga dapat nilang tignan sa mga security measures? Unang-una, kailangan may security guard. Security guard, syempre. Doon naman sa labas, may mga tanod na nakadeploy ho yung ating mga barangay. At yung iba naglalagay na ho ng mga CCTV. Wala. Isa sa pinaka-importante ho ngayon yung CCTV, lalong-lalo na doon sa pinaka-entrance, ano? Oo, kasi minsan nagkakaroon ng mga nakawan sa loob ng dorm. At kailangan din may curfew. May curfew po, opo. Para maiwasan yung mga pampasok na gabi na. Para ho, nakokontrol din natin yung pasok ng mga estudyante ng dorms, di ba? Okay, so ano yung bibigyan natin payo pa, Jay, doon sa mga kababayan natin, sa mga magulang, na ngayon pa lang, alam po,
time ay talagang abalang-abala na sa paghahanap ng mga dormitory para sa kanilang mga anak, lalo-lalo na yung mga sa probinsya yung bahay. At sila Opo, nakatira, kailangan na din sa Manila, dito na lang sila. Ano mabibigyan natin tayo? Una-una ho, sabi niyo po ma'am kanina, hanapin ho yung business permit. Ito po yun. Ayan, unang-una, pag pumunta kayo, hanapin nila to. Opo. Business permit. Oo. Hanapin. Pag wala ho nito, medyo magdalawang isip na po kayo. Oo, huwag nyo na kayo tumuloy. Huwag niyo na dahil medyo kailangan ho kompleto po sa requirements at pumasaw sa safety. Ano na bibigyan natin tip doon sa mga mga dorm owners, sa mga may-ari ng mga dormitoryo? Kailangan, siyempre, hindi yung tanggap ka lang ng tanggap ng mga gustong mag-dorm sa inyo. Opo, doon naman sa mga may-ari, para ho naman na magkaroon kayo ng doon sa mga tinatanggap niyo mga aplikante, tingnan niyo sila ng mga ID. Oo, mga School valid ID, IDs. opo. And government ID as well. Government ID. Kasi minsan may mga nagtatrabaho sa gobyerno, call center. So, doon naman sa mga reviewer, may mga PRC ano po sila. Oo. Para ho maiwasan ho natin yung mga nagpapanggap. Oo, kasi mahirap yun eh. Baka ho nagpapanggap lang, baka may balak lang gumawa ng masama. Para ho medyo na, poprotektahan din natin yung ating negosyo. Pati na yung mga nag-dorm sa inyo, di ba? Tama po yun, tama po Kasi yun. nga, alam niyo naman sa panahon ngayon, importante ho yung tayo nag-iingat. At alam mo natin, yung mga security measures na dapat natin ipatupad doon sa ating mga negosyo. At parang ito, hindi maka-apekto din sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Jay. Thank you po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat si Jay Marson po. Siya po ang chairman ng Committee on Dormitories dito po sa lungsod ng Maynila. At sana po yung mga binigay natin mga tips sa mga magulang, pagpili po ng dormitoryo, ay makatulong sa inyo dahil alam ko po na siyempre lahat po ay nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak kapag sila ay napalayo sa atin at kailangan na natin silang itira muna sa mga dormitoryo kapag sila ay nag-aaral lang. Magbabalik po ang unang hirit. Alright, good job, Miss Sue. Lipat tayo ngayon na naman sa Seoul, Korea. Ayan, ang dami nyo nagawa doon, sobra. In a span of 5 days, ang dami namin na-feature. So, totoo, mga 28 stories yata na iuwi ninyo. Mga 26 naman. 26 lang. Mga 26 naman. Hindi, yung Ito Filipino. naman. Speaking of yung mga Pinoy na fini-feature Yes. namin for how many days now. Iba talagang galing kasi ng Pinoy. Kahit saan man makarating sa mundo, kayang umangat sa buhay. Sipag kasi. Tulad na nakilala ni na Drew at Monica sa Korea, panalo ang kanyang negosyong tampok ang mga produktong Pinoy. Kilalanin po natin si Miss Margie. Watch this. I hope I'm right. I hope it's Miss Margie. Yata. Tinatayang nasa 50,000 Pinoy ang nagtatrabaho at naninirahan dito sa South Korea, ayon sa datos ng Department of Foreign Affairs. At ilan sa kanila ang ngayon tagumpay at naging inspirasyon para sa maraming Pilipino dito. Filipino brand ketchup, Filipino brand suka, Filipino brand delata. Akala nyo pangkaraniwang grocery o supermarket na sa Pilipinas nakasituate. Nagkakamali kayo. Nandito tayo ngayon sa Yeosu, Korea. At akalain nyo, one door away, one step away. Meron din ditong Filipino dishes na turo-turo. At syempre, lahat ito pagmamayari ng isang Pilipina. Meet Miss Sexy, Miss Margie. Hi ka naman, ma'am. Isang success story, si Mrs. Margie Salona Kong dito sa South Korea. 13 taon nang naninirahan dito sa Yeosu at nakapag-asawa siya ng Korean national. Ngayon ay may-ari siya ng Filipino grocery at restaurant na mga lutong Pinoy ang specialty. Hindi lang daw mga Pilipino ang tumatangkilik ng mga lutuing Pinoy ni Mrs. Margie dahil daw kasi sa sobrang sarap ng pagkakaluto niya sa mga ito rin ay dinadayo ng mga Koreano at iba pang lahi. Sa ilang taon niyang nilagi dito sa South Korea, anya di naman daw siya masyadong nahirapan sa buhay dito. Mababait naman daw ang mga Koreano at kailangan lang mag-adjust sa kanilang kultura at uri ng pamumuhay. Bukod sa kanya ay marami rin daw Pilipinang nakapag-asawa ng taga rito. Ano po yung pinagkaiba? Ano po yung medyo pareho sa kultura ng Pinoy, kultura ng Korea? Katulad sa yung sa mga biyanan. Sa biyanan. Sa Nako! biyanan. Kasi sa Pilipinas, pag ikinasal, sinisiparit na, di ba? Nagsisiparit ng bahay. Yung mag-asawa, dito, hindi. Hindi. Yun ang problema ng mga Pilipina, lalo na pag may biyanan. Kasi iba yung mga biyanan dito, mga tigre.
Pero sa kaso ni Mrs. Margie, ay maswerte siyang mabait ang kanyang in-laws. Lalo na nang biyayaan silang mag-asawa ng anak na 3 lalaki. Sa kasalukuyan ay masayang namumuhay si Mrs. Margie sa bansang ito. Pero kahit nasa ibang bansa siya ay hindi niya nakakalimutang siya'y isang Pilipino. Sa katunayan, ito ang kanyang pilit na pinatutunayan sa mga produktong kanyang itinitinda at pagkain niluluto. Katuwang ang kanyang asawang banyaga, maayos nilang naitaguyod ang kanilang kabuhayan. Kung ano yung mayroon yung asawa mo, i-accept mo. Siyempre, tulungan mo rin siya para maging, para sa mga bata. Yan ang mga kinabukasan ng mga bata. Kaya, ganun lang, magtulungan, sakripisyo na. Si Mrs. Margie ay patunay na ang Pilipino ay kayang magtagumpay sa anumang larangan. Sa tulong ng sipag at tiyaga, may magandang kinabukasang naghihintay kahit pa ikay nasa lugar ng mga banyaga. Hirit ang saya.